Sa mundong ito ay hindi talaga natin maiwasan na makaramdam ng puot o galit. Pero handa ka nga bang magpatawad sa oras na makatagpo mo na ang taong malaki ang pagkukulang sa'yo? What's up guys? Sabay-sabay nating pakinggan ngayon ang kwento ng buhay ng lalaking si Darwin. Sa murang edad na 10 taong gulang pa lamang, kinamulatan na nga ni Darwin ang kalupitan ng realidad ng buhay. Araw-araw kasi niyang nakikita ang pag-aaway ng kanyang mga magulang nang dahil lamang din sa paulit-ulit na pagkakaroon ng ibang babae ng kanyang ama na isang military. Nay, bakit lagi kayo nag-aaway ni tatay? Meron po ba siyang kasalanan? Lagi ko siya nakikita na umuwi ng gabi. Tapos napapansin ko, parang pareho kayong galit. Tanong ng batang si Darwin sa kanyang nanay. Anak, hindi mo na dapat isipin yan. Masyado ka pang bata para intindihin ang mga problema ng matatanda. Sagot naman ito sa kanya. Pero nay, naririnig ko po kasi ang mga sigawan nyo. Sinabi nyo po kagabi na may iba siyang babae. Totoo po ba yun? Bakit hindi po siya dito? Akala ko po, mahal tayo ni tatay. Biglang napaluhod ang nanay ni Darwin sa kanyang harapan. Hawak ang kanyang kamay habang lumuluha. Darwin, minsan may mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag. Pero gusto ko lang na malaman mo na kahit ano pa man, nandito ako para sa iyo. Mahirap ang buhay, pero kailangan nating maging matatag. Pero nay, ayaw ko po kayo nakikitang umiiyak. Ayaw ko rin makita si tatay na palaging galit. Ano po ba talaga nangyayari? Ang gusto ko lang, Darwin, ay hindi mo sundan ang iyak ng tatay mo. Pangako mo paglaki mo, magiging mabuti kang tao. Sabi pa ng kanyang nanay. Bagamat naguguluhan, itumango na lamang si Darwin bilang pagsang-ayon sa kanyang nanay, tsaka sabay yakap nito. Nag-iisang anak lamang si Darwin ng kanyang mga magulang. Noong una, masaya naman ang kanilang pamilya at punong-puno ng pagmamahalan ang kanilang tahanan. Pero nagsimula nga itong masira ng paunti-unti noong madistino ang kanyang ama sa iba't ibang lugar, kung saan ito nga naka-assign sa kampo. Nay, bakit po ba parang hindi na tayo tulad ng dati? Bakit po dati, ang saya-saya natin? Pero ngayon, parang hindi na. Darwin anak, minsan sa buhay, hindi lahat ng bagay ay mananatiling gaya ng dati. Noong nandito pa ang tatay mo, masaya tayo. Pero noong napunta na siya sa iba't ibang lugar, nag-iba na ang lahat. Pero nay, hindi po ba dapat masaya pa rin tayo kahit wala si tatay? Napansin ko lang po, bakit po parang mas nag-aaway pa kayo kapag umuwi siya? Anak, hindi mo pa talaga naiintindihan. Kapag malayo ang isang tao, minsan nawawala ang tiwala, nagkakaroon ng duda, at yun din ang unti-unting sumisira sa pamilya. Eh kailan po ba babalik si tatay dito? Gusto ko na pong bumalik siya para hindi na po kayo mag-away. Darwin, hindi ko alam. Sana nga bumalik na ang lahat sa dati. Pero anak, lagi mong tatandaan, kahit ano pang mangyari, mahal kita. At kahit gaano kahirap, hindi kita papabayaan. Mahal ko rin po kayo, Nay. Huwag ka nang malungkot, ha? Saksi si Darwin sa mga pag-iyak ng kanyang nanay sa paulit-ulit na panluloko ng kanyang ama, hanggang sa puntong tuloy na nga silang iniwan ng kanyang ama para sa babae nito.
Nay, bakit po kayo umiiyak ulit? Tanong ni Darwin habang tahimik siyang lumapit sa kanyang nanay na nakaupo sa gilid ng kama. Hawak-hawak ang isang panyo. Anak, si tatay mo kasi, hindi na siya babalik dito. Pinili na niya ang ibang tao. Halos pabulong na sagot ng kanyang nanay. Nanginginig pa nga ang kanyang boses. Hindi po yung totoo, Nay. Si tatay, hindi niya tayo iiwan. Baka po nagkamali lang siya. Baka po mayroon lang siyang problema. Darwin, ilang beses ko nang pinatawad ng tatay mo. Ilang beses na rin niya ako sinaktan at niloko. Pero sa tuwing bumabalik siya, palagi akong umaasa na magbabago siya. Ngayon, hindi na. Napagod na rin ako, anak eh. Sorry. Pagod na ako sa tatay mo. Pero Nay, tayo pa rin ang pamilya niya. Bakit niya po tayo iiwan para sa ibang babae? Tanong ni Darwin habang nagpipigil ng kanyang luha. Wala na siyang pakialam sa atin, anak. Ipinagpalitan na niya tayo. Hindi ko nga alam kung saan ba ako nagkulang. Pero ngayon, kailangan pa rin nating magpatuloy. Kailangan kong maging matatag para sa'yo. Pero Nay, ano pong gagawin natin kung hindi na babalik si tatay? Hindi ko alam, anak. Pero ang alam ko, nandito ako para sa'yo. Hindi kita iiwan kahit kailan. Niyakap ni Darwin ang kanyang nanay. Dama niya ang bigat ng mga pangyayari. Pero sa loob-loob niya, nagsisimula na nga rin siyang magalit sa kanyang ama. Ilang beses pa nga nagmakaawa ang kanyang nanay. Pilit na sinusuyo ang kanyang ama upang huwag silang iwan. Pero tila bingi at walang puso pa rin ipinagtabuyan ito ng kanyang ama. Mahal naman, huwag mo kaming iwan. Para sa bata, para kay Darwin. Kailangan ka namin. Pakiusap naman, Fernan. Pagsusumamo ng nanay ni Darwin habang hawak ang braso ng kanyang asawa. Bitawan mo ako, Marta! Malamig na tugon ng ama ni Darwin habang purasang inaalis ang kamay ng kanyang asawa. Wala na akong babalikan dito. Pero paano na kami? Paano na si Darwin? Anak mo siya, Fernan. Huwag mo siyang pabayaan. Umahagulhol si Marta. Hindi alintana ang mga luha na tutuyang bumuhos. Wala akong pakialam. Ayoko na. Hindi ko na kayo mahal. Kaya itigil mo na yung mga pagmamakaawa mo. Walang emosyon na sagot ng ama ni Darwin. Fernan naman, ano ba talaga nangyayari sa iyo? Bakit ka nagbago ng ganito? Sabi ni Marta habang patuloy na lumuluha. Tumigil ka na, Marta. Wala ka nang magagawa. Pinili ko na ang bagong babae sa buhay ko. At hindi ko na kayo babalikan. Ito ang mga huling salita ng ama ni Darwin bago siya tuluyang umalis. Paulit-ulit pang pinuntahan ng nanay ni Darwin ang kanyang asawa sa kampo. At nagtyaga nga ito ng halos 3 taon para lamang mayroon siyang makuwang sustento para sa kanilang anak at maitaguyod na rin nila ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Mahal, nandito ako ulit. Hindi ba pwedeng kahit sustento man lang para kay Darwin? Tanong ni Marta habang naghihintay sa labas ng kampo, umaasa na sa bawat pagkikita nila ay magbabago pa nga ang isip ng kanyang asawa. Wala na ako may bibigay sa inyo, Marta. Tapos na tayo. Matigas na sagot ng ama ni Darwin.
noong makita muli itong bumalik. Hindi naman para sa akin eh. Kahit para man lang sa anak mo. Hindi ako humihingi ng kahit ano para sa sarili ko. Si Darwin lang, ang anak mo. Kailangan niya ng panggastos para sa paaralan, sa pagkain, sa pang-araw-araw. Marta, sinabi ko na sa'yo noon, hindi mo na ako makukuha. Kung gusto mong magkapera, mamalimos ka. Humanap ka ng ibang tao na mahihingian. Hindi ako bangko. Galit na sagot ng kanyang asawa. Isang hiling lang naman, mahal eh. 3 taon na akong ganito. Pabalik-balik dito. Umaasa na magbabago pa ang isip mo. Umaasa na babalik ka pa sa amin. Gawin mo naman to para sa anak natin. Muling pagmamakaawa ni Marta. Bahala na nga kayo sa buhay nyo. Ang kulit nyo. Sigaw ng kanyang asawa bago nga ito muling pumasok sa kampo. Gabi-gabing naririnig ni Darwin ang mga pagtangis ng ina. Durog na durog ang kanyang puso para dito. At magmula noon, hindi na nga rin niya nagawa pang pigilan ng kanyang sarili na magtanim ng sama ng loob sa kanyang ama. Lalo na nga noong malaman na lamang nila ng kanyang nanay ang pasadyang pagpapalipat ng kanyang ama ng ibang kampo kung saan nga ay malayo sa kanila at hindi na nga rin nila nalaman kung saan na nga ito lumipat. Simula nga noon ay mas lalong naghirap ang kanilang buhay na mag-ina. Umabot na nga sa punto na pati ang paglalabandera ay pinasok na rin ng kanyang nanay para lamang mayroon silang maipangkain. Nay, bakit po kayo naglalaba para sa iba? Hindi ka po ba nahihiya? Tanong ni Darwin habang pinagmamasdan ng kanyang nanay na nagpapalit ng tubig sa balde. Wag mo nang isipin yan, anak. Sagot ng kanyang nanay habang pinipiga ang mga basang damit. Kailangan natin kumayod. Wala nang iba pang tutulong sa atin. Kaya gagawin ko ang lahat para mayroon kang makain. Para maibigay ko sa iyo ang mga pangangailangan mo. Pero nay, halatang-halata naman po eh. Pagod ka na po. Hindi nyo na po dapat ginagawa to. Sana lang kasi hindi na tayo iniwan ni tatay. Malungkot na sabi ni Darwin. Anak, hindi na natin kaya pang baguhin ang mga nangyari na. Ang mahalaga, may laman ng sikmura natin. Kung ito lang ang kaya kong gawin para sa iyo, gagawin ko ng buong puso. Paliwanag ng kanyang nanay. Pilit na pinapawi ang bigat ng loob. Nay, hindi na po ako makakapayag na kayo lang ang maghirap. Tutulungan po kita. Sabi ni Darwin, puno ng determinasyon habang iniabot ang isang damit upang tumulong sa paglalaba. Lumipas pa nga ang ilang taon na kayod kalabaw ang ginagawa ng kanyang nanay para maitaguyod maging ang kanyang pag-aaral, lalo na ngayon na magsi-senior high school na nga si Darwin. Kaya naman labis na pagsumikap ang ginawa ng nanay niya habang katuwang naman siya sa gastusin sa pagkain nila. Anak, malapit ka na mag-senior high. Kailangan mong pagbutihin ang pag-aaral mo, ha? Sabi ng kanyang nanay habang inilalapag ang isang supot ng bigas sa kanilang hapag. Opo, Nay. Pero parang napansin ko po, ang dami niyo pong ginagawa para lamang makapag-aral ako. Nay, sa totoo lang, gusto ko na pong tumigil sa pag-aaral para po makatulong na rin ako sa inyo. Tugon ni Darwin habang inaabot ang sukli sa kanyang nanay. Nako Darwin, anak, yan ang wag na wag mong gagawin. Huwag mong isipin yan. Edukasyon lang ang kaya kong maipamana sa iyo. Kaya kahit gaano pa kahirap, gagawin ko ang lahat para makapagtapos ka.
Yan ang pangarap ko para sa'yo. Malambing na sagot ng kanyang nanay. Pero nay, nag-aalala rin po kasi ako eh. Halos kayo na lang po ang gumagawa ng lahat. Paano na lang po kung magsakit ka? Hindi ko po yung kakayanin. Sabi ni Darwin. Kaya nga anak, kahit pa paano, katuwang kita sa gastusin. Malaking tulong na sa akin ang ginagawa mo na pagtitinda. Kaya salamat din sa'yo. Ngiti ng kanyang nanay habang hinahaplos ang ulo ni Darwin. Sumasayday nga ng trabaho si Darwin tuwing walang pasok. At kapag maaga naman siya nakakauwi galing sa eskwelahan, ay tumutulong na rin siya kaagad sa gawaing bahay at paglalako naman ng balot at penoy pagsapit ng hapon hanggang sa gabi na maubos na ito. O Darwin, maaga kaya ata ngayon ha? Bati ng ina habang naglalagay ng ulam sa mesa. Opo nay, tapos na po kasi yung project namin. Kaya maghugas muna ako ng pinggan bago maglako ng balot mamaya. Tugon ni Darwin habang nagtatanggal ng sapatos. Ako anak, pagod ka na sa eskwela. Huwag ka na magtinda. Ako na ang bahala doon. Sabi ng nanay. Bakas ang pag-alala sa kanyang tinig. Hindi po nay. Hindi ko naman po kayang hayaan na kayo lang ang magtrabaho. Alam ko pong kailangan natin ng pera. Kaya magtutulungan po tayo. Sagot ni Darwin habang nagsisimula na nga maghugas ng mga plato. Huwag ka na mag-alala anak. Ano ka ba? Kukunti lang naman ng mga balot. Kaya ko itong maubos agad. Kaya sigurado makakauwi rin ako agad. Basta, huwag mong kalimutan magpahinga ha. Ayoko na papagod ka ng sobra. Pero sa kabila ng sinabi ng kanyang nanay, hindi pa nga rin pumayag si Darwin na ang nanay pa rin niya magtinda ng mga balot. Kaya sa pangungulit nga niya ay hinayaan na nga siya nito na siya na nga ang magtinda. Pero ilang oras nga ang makalipas. Noong matapos na nga si Darwin sa pagtitinda at umuwi na nga siya sa kanilang bahay, agad siyang sinabihan ng kanilang kapitbahay na sinugod nga sa ospital ng kanyang nanay matapos nga itong atakihin. Dali-dali nga siya pumunta doon. Mabuti na lamang at kaagad na naagapan ng kanyang nanay. Kumalma na nga si Darwin noong makitang nasa maayos na kalagayan na nga ang kanyang nanay. At kaagad din naman siya kinausap ng doktor. Ikaw po ba ang anak ng pasyente? Mabuti na lang, naagapan namin ng nanay mo. Pero huwag kang maglala, stable na siya ngayon. Pero kahit na ganoon, kailangan pa rin niyang makapagpahinga ng maayos. Salamat po, Dok. Sobrang salamat po. Halos maiyak na sabi ni Darwin habang napapaluhod sa pagod at sobrang kaba. Pero iho, kahit na ganoon, kailangan ko pa rin itong sabihin sa'yo. Seryosong bungad ng doktor habang hawak ang chart ng kanyang nanay. May problema na sa puso ang nanay mo. Unti-unti nang lumalaki ang puso niya. At dahil sa stress at pagod, mas lumalala pa yun. Ano po, Dok? Paano po? Hindi ko naman po alam na may sakit pala si nanay. Hindi naman po siya nagsasabi sa akin. Halos hindi makapaniwala na sabi ni Darwin. Yun na nga iho, hindi siya nagpapatingin ng regular at hindi rin siya umiinom ng mga gamot. Sobrang pagod ang katawan ng nanay mo at sobrang stress din siya, lalo na ngayon. Sabi ng doktor. Tila nag-aalangan pa nga ito na ipagpatuloy ang sasabihin. Ano po ba talaga nangyari, Dok? Bakit po parang may alam kayo na hindi ko alam? Ano po bang sinabi ni nanay? Tanong ni Darwin habang hindi mapakali. Aminin ko na iho. Pilit kong pinaamin ng nanay mo.
Isang liham daw ang natanggap niya mula sa tatay mo. May balak daw ang tatay mo na ipaulang bisa ang kasal nila. Dahil magpapakasal na sa iba ang tatay mo, alam kong wala akong karapatan na manghimasok sa bagay na yan. Pero pilit ko lang din alam kung ano ba talaga ang nagdulot ng stress sa nanay mo. At yan nga ang dahilan. Hindi makapagsalita si Darwin. Tumulo ang luha niya habang bumibigat ang dibdib. Paano? Paano nagawa yun ni tatay? Dahil doon, muli na namang nanumbalik ang sakit ng ginawa ng kanyang ama sa kanila. Hindi niya lubos maisip kung papaanong naatim ng kanyang ama ang gawaing yun sa kanila, lalo na sa kanyang nanay. Hindi ko lubos maisip, Nay. Paano ito nagawa sa atin ni tatay? Sobra na siya. Bulong ni Darwin habang nakaupo sa tabi ng kama ng kanyang nanay. Mahigpit niyang hinahawakan ang kamay ng kanyang nanay. Darwin, anak, hindi mo na kailangang isipin yan. Alam ko masakit. Pero matagal na natin tanggap ang lahat. Mahina, ngunit mahinaong sambit ng kanyang nanay habang pinipilit ngumiti kahit nahihirapan. Pero Nay, parang sinasadya talaga ni tatay. Nasaktan tayo. Nasirain tayo. Tingnan mo naman. Pinapaulang bisa pa niya ang kasal nyo para lang makapagpaksal siya sa iba. Magpakasaya habang tayo hirap na hirap. Lumuluha si Darwin habang hawak ang liham sa kanyang kamay. Anak, matagal na siyang wala sa atin. Hindi na mahalaga ang papel na ito. Ang mahalaga, nandito tayo. Magkasama pa rin tayo. Kahit gaano kahirap. Pilit na sinasabi ng kanyang nanay. Inaabot ang kamay ni Darwin. Pero Nay, sobrang sakit talaga. Hindi ko kayang patawarin si tatay sa ginawa niya sa atin. Sagot ni Darwin habang tuloy na rin bumagsak ang kanyang mga luha. Dahil sa nangyaring yun, naghihirap na nga na naghihirap si Darwin at ang kanyang nanay. Maliban kasi sa hindi na nga pinagtatrabaho pa ni Darwin ang kanyang nanay upang magpahinga na lamang, may kamahalan nga rin ang mga gamot ng kanyang nanay para sa maintenance nito. Kaya naman napilitan si Darwin na huwag na muna ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa senior high school para magtrabaho at makatulong sa kanyang nanay. Darwin, anak, hindi mo naman kailangan tumigil sa pag-aaral eh. Kaya ko pa naman kahit papaano. Pwede ba ako maghanap ng ibang trabaho? Mahina, ngunit nag-aalala ang sabi ng kanyang nanay habang pilit na bumabangon sa kanyang kama. Nay, huwag na po kayo mag-isip ng trabaho. Kailangan nyo magpahinga at inumin ang mga gamot nyo. Ako na lang po muna ang magtatrabaho. Kaya ko naman po eh. Sagot ni Darwin. Pero anak, sayang naman talaga ang pag-aaral mo. Kaya ko ito. Maniwala ka sa akin. Pilit na sinasabi ng kanyang nanay. Pero halata sa mukha nito ang pangihina. Nay, hindi ko po kayang makita na nahihirapan ka. Lalo na po ngayon. Ako na po muna mag-aasikaso ng lahat. Maghanap po ako ng ibang trabaho. Hindi po kita papabayaan. Sabi ni Darwin habang inaayos ang unan ng kanyang nanay. Alam ko napakahirap nito para sa iyo, anak. Pero salamat, Darwin.
Mahal na mahal kita, anak ko. Bulong ng kanyang nanay habang hinahaplos ang pisngi ni Darwin. At si Darwin naman ay humalik sa noo ng kanyang nanay bilang tugon. Sa edad na 17 taong gulang pa nga lamang, natutunan na nga ni Darwin ang iba't ibang trabaho, na isang araw nga ay halos 4 na magkakasunod ng trabaho ang kanyang ginagawa para kumita ng sasapat para sa kanila ng kanyang nanay. Pag-uwi ay naasikaso naman niya ang kanyang nanay at tumutulong sa halos lahat ng gawaing bahay upang hindi na nga mapagod pa ang kanyang nanay. Nagawa nga niyang pagkasyahin ng kanyang oras sa loob ng isang araw sa dami ng responsibilidad na kailangan niyang gawin. Bagay na nagagawa naman niya nang dahil sa labis na pagmamahal para sa kanyang nanay. Anak, kahit hindi mo sabihin, alam ko masyado ko nang napapagod. Ilang trabaho ba ang ginagawa mo na pagsabayin? Malungkot na tanong ng nanay ni Darwin habang nakahiga sa kama. Hirap pa nga rin bumangon dahil sa kanyang karamdaman. Nay, huwag na po kayo mag-alala. Nakakaya ko naman po ang lahat eh. Sa umaga po, nagtatrabaho po ako sa bakery. Tapos pagdating ng tanghali, lilipat po ako sa construction. Sa gabi naman po, nagpapahinanti po ako. At kung marami pong tao sa parke, pinipilit ko pa rin pong makapagtinda ng balot at penoy. Paliwanag ni Darwin habang inaayos ang pagkakahiga ng kanyang nanay. Ikaw talagang bata ka oh. Hindi mo naman kailangan na magpakapagod ng ganyan eh. Sa ginagawa mo, baka ikaw naman ang magkasakit. Nag-aalalang sabi ng kanyang nanay. Para sa inyo po ito, Nay. Ayoko naman po kasi makita na nagduro sa kayo. Kaya ko pong gawin ang lahat. Basta, huwag ka lang po mag-alala sa mga gastusin natin. Gusto ko pong gumaling na kayo kaagad. Mariing sagot ni Darwin. Napaluha nga talaga dito ang nanay ni Darwin. Napakabait mo talagang bata, anak. Sana hindi ka nahihirapan ng ganyan. Kung hindi lang tayo iniwan ng tatay mo. Nay naman, yan ka na naman eh. Huwag niyo na pong isipin yun. Nandito po ako para sa inyo. Tugon ni Darwin habang hinahaplos ang kamay ng kanyang nanay. Naging maayos naman ang lahat at nakakayanan naman ni Darwin kahit papaano ang hamon sa buhay nila. Hanggang sa isang araw, habang nasa trabaho, ay mayroong nagbalita sa kanya na muli na namang isinugod sa ospital ang kanyang nanay. Darwin! Darwin! Hinahabol ng hininga sa sobrang pagod at nagmamadaling sabi ni Aling Nena. Ano po yung Aling Nena? Tanong ni Darwin habang siya ay nasa bakery na kanyang pinagtatrabahuhan. Darwin, isinugod sa ospital ang nanay mo. Hindi na naman siya makahinga. At hindi siya magising. Nasa ospital na ang nanay mo, Darwin. Puntahan mo siya. Kaagad ng lambot ang tuko ni Darwin. Nay, nanay ko. Wala nang inaksayang oras pa si Darwin at nang madaling pumunta sa ospital. Habang tumatakbo siya, mabilis ang tibok ng kanyang puso. Puno ng takot ang kanyang dibdib. Pagdating niya sa ospital, pumasok na nga rin siya kaagad sa emergency room na umaasang maayos na ang kalagayan ng kanyang nanay. Pero noong makita nga niya ito, malamig na ang katawan ng kanyang nanay. Gumuho ang mundo ni Darwin. Nay! Bakit mo ko iniwan, Nay? Bakit gayon pa? Sambit ni Darwin habang yakap ang kanyang nanay.
Pinipilit niyang pigilan ang kanyang mga luha na walang tigil sa pagbagsak. Habang nasa burol ng kanyang nanay, ay hindi maiwasan ni Darwin na isipin ng kanyang ama kung alam ba nito ang nangyari sa kanyang nanay. Kung mayroon pa nga ba itong pakialam, kung nakukonsensya ba ito sa ginawa sa kanila, o dapat nga bang wala na siyang dapat asahan sa taong basta-basta na lamang silang iniwan. Alam na kaya ni tatay ang nangyari? Nay, may pakialam kaya siya na wala ka na? O baka hanggang ngayon, masayang masaya siya kasama ang bagong pamilya niya? Bulong ni Darwin habang nakaupo sa tabi ng kabaong ng kanyang nanay. Tahimik ang paligid. Ang malalim na simoy ng hangin ay tila nagpaparamdam ng pagkawala. Lumuluhang nakatingin si Darwin sa mukha ng kanyang nanay. Pilit na hinahanap ang mga sagot sa mga tanong na bumabagabag sa kanya. Kung hindi ka sana niloko ni tatay, kung hindi lang niya tayo iniwan, siguro buhay ka pa ngayon, Nay. Sana hindi mo na kinailangan na magtrabaho pa ng sobra. Sana masaya pa tayong magkasama. Patuloy ni Darwin. Bakas ang galit at lungkot sa kanyang tinig. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa galit habang iniisip ang kanyang ama. Paano kaya niya nagawa na ipagpalit tayo? Paano niya natiis na iwan tayo sa ganitong sitwasyon? Hindi ko kayang patawarin si tatay. Hindi ko kayang kalimutan ang lahat ng ginawa niya sa atin. Makalipas nga ang 1 buwan, simula noong mawala na ang nanay ni Darwin, doon pa lamang din siya unti-unti nakapagsimulang bumangon ulit. Mahirap man para sa kanya, pero sinikap nga niyang ayusin muli ang kanyang sarili at mangarap muli alang-alang sa pangarap ng kanyang nanay para sa kanya. Anak, ituloy mo ang pangarap mo, ha? Gawin mo ito hindi lang para sa akin, kung hindi para sa sarili mo. Muling nagbalik sa alaala ni Darwin ang palaging sinasabi ng kanyang nanay noong nabubuhay pa ito. Nakatayo siya sa harap ng maliit nilang bahay. Pagod pero determinado. 1 buwan na nga ang makalipas noong mawala ang kanyang nanay. Bagamat masakit pa rin sa kanyang puso, alam niyang hindi niya pwedeng itigil ang buhay. Kailangan kong bumangon, Nay. Kailangan kong tapusin ang pangarap na sinimulan mo para sa akin. Hindi kita bibiguin. Bulong ni Darwin sa hangin. Tila kinakausap ang kaluluwang nagpapalakas sa kanya. Nagsimula siyang magtrabaho muli bilang waiter. At sa bawat araw, sinisikap niyang makapag-ipon ng sapat para sa muling pagbabalik sa eskwela. Sa bawat takbang, ramdam niya ang presensya ng kanyang nanay. Parang naririnig niya ang boses nito na nagpapalakas ng kanyang loob. Para sa iyo ito, Nay. Gagawin ko ang lahat para makapagtapos ako. Para sa atin. Lumipas nga ang mga taon at sa wakas ay graduate na nga si Darwin. At sa loob nga rin ng mahabang panahon ng kanyang pag-aaral, ay nagawa pa nga niya makapag-ipon ng malaking halaga ng pera mula sa kanyang pagtatrabaho. Maliit pero maraming negosyo. Mga tulong pinansyal ng mga taong bilib sa kanya, maging sa mga scholar na rin na kanyang tatanggap mula sa iba't ibang tao na gustong tumulong sa kanya. Darwin, napakagaling mo talaga, no? Bilib ako sa'yo. Paano mo nagagawa ang lahat ng to? Tanong ni Jonas, isa sa mga kaibigan ni Darwin, habang nag-usap nga sila sa loob ng classroom bago ang graduation. Ngumiti si Darwin at sinabing, "Tiyaga at determinasyon lang, Jonas.
Nagsimula ako sa maliit, pagiging waiter, pagtitinda ng balut at penoy, at mga maliliit na negosyo. Minsan mahirap, pero palagi kong iniisip ang mga pangarap ni nanay para sa akin. Sa dami nga ng mga tumulong kay Darwin, kahit tapos na nga siya sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo, ay nagpatuloy pa nga rin siya sa medical school upang maging doktor. At hindi nga kinalaunan, ay nakamtan na nga rin niya ang maging isang doktor. Magsisimula pa nga lamang ang kanyang karera bilang isang profesional na doktor, pero mayroon na nga rin siyang nasimula ng isang negosyo na coffee shop. Nagawa nga ni Darwin ang lahat ng ito sa pagiging matyaga at masinop sa pera. Ang dating mahirap na bata na halos magkandakuba na nga sa dami ng kanyang mga trabaho, ngayon ay unti-unti na ngang umaangat ang kanyang buhay. Aba Darwin, iba ka talaga. Ang ganda ng coffee shop mo. Hindi ko akalain magkakaroon ka rin ng ganito. Bati ng kanyang kaibigang si Miguel habang iniikot ang tingin sa loob ng kanyang shop. Oo Miguel, noon pa lang din talaga. Pangarap ko na rin na magkaroon ng ganito. Nasa isip ko na ito mula noong nag-waiter pa lamang ako. Sabi ko nga sa sarili ko noon, kapag nagkaroon ako ng sapat na puhunan, gusto kong magtayo ng sarili kong negosyo. At ito nga, nasimulan ko na. Sagot ni Darwin habang inaayos ang mga gamit sa kanyang shop. Grabe ka talaga Darwin. Ngayon, doktor ka na. May coffee shop ka pa. Anong susunod? Parang lahat ng pinasukan mo, nagiging matagumpay ka ha. Natatawang tugon ni Miguel. Nasa sipag lang Miguel. Tsaka determinasyon. Tsaka gusto ko talaga na tumulong sa mga tao. Kaya kahit sobrang busy ko sa trabaho ko bilang doktor, binibigyan ko pa rin ng oras itong business ko. Importante rin sa akin na marunong tayo mag-manage ng oras. Sa totoo lang, natutunan ko ang lahat ng ito sa mga taong tumulong rin sa akin noon. Paliwanag ni Darwin. Pero aminin ko, minsan nakakapagod din. Mabuti na lang talaga at mahal ko ang trabaho ko. At yung malasakit ko sa mga pasyente ko, yun ang nagpapalakas sa akin sa araw-araw. Dagdag ni Darwin. Isang araw nga, noong day off nga ni Darwin bilang doktor, habang siya ay nasa coffee shop ng kanyang pugamay-ari, mayroong isang matandang lalaki ang dinala sa ospital na kanyang pinagtatrabahuhan. Kinakailangan nga nito ng agarang operasyon, pero sa araw din na yun, wala ngang ibang available na mga doktor para operahan ng matanda. Dahil kasalukuyang nga rin mayroong operasyon ang mga ito. Kaya si Darwin na nga rin kaagad ang tinawagan at pinakausapan. Hello po Dok, may emergency po tayo eh. Kailangan po namin ng surgeon ngayon. Pero lahat po ng available na doktor nasa ibang operasyon. Sabi ng nurse sa kabilang linya ng telepono. Ano ba ang kailangan ng pasyente? Tanong ni Darwin. Iniisip kung pupunta nga ba siya sa ospital o hindi. Critical na po Dok. Kung hindi agad siya maoperahan, baka hindi na rin po siya tumagal. Kayo lang po ang pwede ngayon. Sagot ng nurse. Halatang nagmamadali. Okay sige, pupunta na ako. Sagot ni Darwin. Sabay kuha ng bag at dali-daling umalis mula sa kanyang coffee shop. Pagdating sa ospital, gulat na gulat nga talaga si Darwin noong makita niya ang pasyente. Tila bumalik ang lahat ng sakit na matagal na nga niyang ibinaon sa limot. Nakahiga ang kanyang tatay. Wala nga itong malay. Ito? Si tatay. Bulong ni Darwin sa kanyang sarili. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Tumigil siya sa pinto ng operating room. Bumabalik ang mga alaala, ang iniwang sakit ng kanilang nakaraan, ang mga pagdurusa ng kanyang nanay.
Anak ka ng Diyos, Darwin. Doktor ka na ngayon. Kailangan mong gawin ng tama. Bulong ni Darwin sa kanyang sarili. Pilit na pinipigilan ang kanyang emosyon. Pagkatapos ng ilang minutong pag-iisip, huminga siya ng malalim at pumasok sa loob ng operating room. Gagawin na niya ang kanyang trabaho. Profesional at mayroong malasakit, gaya ng palagi niyang ginagawa. Kinabukasan, hinarap na nga niya ang pasyenteng ama at ang pamilya nito na ipinagpalit noon sa kanila upang ipaliwanag niya ang naging operasyon nito at kondisyon. May bigat man sa loob ni Darwin, pero mas pinili pa nga rin niya na magpakaprofesyonal. Halata rin sa mukha ng kanyang ama ang pagkagulat noong malamang anak niya pala ang doktor na gumamot sa kanya. Magandang umaga po. Ako po si Doc Darwin, ang doktor na nag-operate sa inyo kagabi. Sabi ni Darwin habang pinipilit na manatiling kalmado. Napatitig nga sa kanya ang kanyang ama. Halatang hindi pa nga rin ito makapaniwala. Ikaw? Darwin? Halos pabulong na tanong ng matanda. Opo, ako nga po. Tugon ni Darwin. Pilit na itinatago ang kanyang emosyon. Maselan po ang kalagayan nyo. Pero mabuti na lang po, naging matagumpay ang operasyon. Kailangan nyo lang po ng sapat na pahinga para tuloy na kayo makarecover at gumaling. Tahimik na nakatingin ang ama ni Darwin sa kanya. Parang hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Hindi ko akalain. Ikaw pa pala ang magliligtas sa akin. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa pagitan nila. Sa likod ng kanyang ama, nandoon ang bagong pamilya nito. Ang bagong asawa at mga anak niya. Tila walang masasabi ang mga ito. Nag-aalangan sa presensya ni Darwin. Kung may mga katanungan po kayo tungkol sa operasyon, maaari niyo po akong lapitan anumang oras. Sabi ni Darwin. Mas mabuti po, magpahinga muna kayo. Matapos ang mga formal na salita, nagpaalam na nga si Darwin at naglakad papalayo. Papaalis na nga sana siya matapos ang kanyang mga sinabi. Pero tinawag nga siya ng kanyang ama, kaya natigilan siya. Tinawag siya nitong anak. Subalit may kung anong pumipigil sa kanya para harapin ito. Darwin, anak. Biglang tawag ng kanyang ama habang papalabas na nga siya ng silid. Napatigil si Darwin sa paglalakad, pero hindi nga siya kaagad lumingon. Sa halip, nanatili nga lamang siya nakatalikod, nakikiramdam sa bigat ng mga salita ng kanyang ama. Anak, maaari ba tayong mag-usap? Patuloy ng ama. Nanginginig ang mga tinig nito. Nag-aalangan si Darwin. Alam niyang hindi ito ang tamang oras upang muling buksan ang mga sugat ng nakaraan. Ramdam niya ang bigat ng bawat alaala. Ang mga araw na iniwan silang mag-ina. Ang mga gabing naghintay sila ng walang sagot. At ang sakit na dulot ng pagkakaroon nito ng bagong pamilya. Darwin, pakiusap. Gusto lang sana kitang kausapin. Matagal ko nang gustong gawin ito. Malungkot ang sabi ng kanyang ama. Humihiling ng pagkakataon. Ipinigit ni Darwin ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Gusto niyang humarap at tanungin ng ama kung bakit nga sila iniwan nito noon. Pero hindi niya magawa. Nanatili siyang tahimik.
Hindi humarap. Nagpatuloy siya sa pakikinig. Pero alam niyang hindi pa ito ang oras upang bumalik sa nakaraan. Darwin, alam ko napakaraming kasalanan ko sa inyo ng nanay mo. Naiintindihan ko kung galit ka pa rin. Pinagsisihan ko na nasaktan ko kayo. Lalo na ikaw na pinabayaan ko. Wala nga ako nagawa o hambag sa buhay mo. Marahil kaya nangyayari ang lahat ng ito dahil sa kasalanan ko sa inyo. Nahihirapan man, pero pilit nga itong sinasabi ng kanyang ama. Noong marinig ang mga salitang iyon, naramdaman ni Darwin ang bigat sa kanyang dibdib. Gusto niyang magsalita, pero may kung anong pumipigil sa kanya. Kaya mas pinili na nga lamang din niya na manahimik. Totoo, Darwin. Binigyan ako ng Diyos ng pangalawang pagkakataon. Hindi lang upang mabuhay, kung hindi upang humingi ng tawad at magpasalamat sa iyo. Sobrang proud ako sa iyo. Isang karangalan na maging ama mo. Kahit na marami akong pagkukulang, nagawa mo pa rin abutin yan. Sa loob ni Darwin, isang bahagi ng kanyang puso ang gustong sumigaw ng galit. Hindi ko kailangan ang isang amang katulad mo na maging proud sa akin. Gusto niyang sabihin ang mga salitang to, pero nanaig pa nga rin sa kanya ang kabutihan sa kanyang puso. Huminga siya ng malalim bago magsalita. Magpagaling po kayo para tuluyan kang makapagbagong buhay. Mahina niyang sabi na halos pabulong. Hindi niya kayang ibigay ang pagpapatawad ngayon. Pero ito na muna ang kanyang masasabi. Wala nang ibang sinabi pa si Darwin. Tahimik siyang lumabas ng silid. Bagamat mayroong sama ng loob, hindi niya kayang ipakita ang galit. Hindi rin yun ang itinuro ng kanyang nanay sa kanya. Pagdating sa ospital administration, binayaran na nga rin ni Darwin ang lahat ng bills ng kanyang tatay. Pero mas pinili na nga rin niya na huwag nang bumalik o magpakita pa sa kanyang tatay. Masyadong malalim ang sugat sa kanyang puso. Gayunpaman, inagnanais pa nga rin ng kanyang puso na maging maayos pa rin sila ng kanyang tatay. Pero hirap pa nga rin siya na gawin ito. Kahit hanggang doon na lang muna ang kaya niyang ibigay. Siguro, sa takdang panahon, magagawa na nga niya itong harapin muli at magpatawad. Pero tanging oras na nga lamang ang makakapagsabi kung kailan at sa paanong paraan yun mangyayari. Dito na nga po muna magtatapos ang kwento ni Darwin. Sa kwentong ito ay pinapaalam, madaling sabihin ang salitang pagpapatawad. Pero ito rin ay isang bagay na mahirap gawin. Pero palagi nating tatandaan na huwag natin itong aalisin sa ating puso sa oras na handa na nga tayo magpatawad. Huwag niyo rin kakalimutan na i-like at i-subscribe ang aming channel, Untold Stories TV.